Oh, Hungry Minds. Medyo na-delay tayo ng isang araw kasi natagalan ako sa dentista kahapon. Tumatanda na tayo, our teeth are falling. Anyway, bago ko pag-usapan tong Paxilica, puntahan ko muna yung bagong drama dyan sa South China Sea. Last month, nakaraang buwan, ay isang mataas na opisyal sa AFP, hindi ko na babanggitin anong branch of service niya, na, na nagsumbong sa akin na may utos daw si Marcos na guluhin yung South China Sea. May utos daw si Marcos sa Navy tsaka sa Coast Guard na guluhin yung South China Sea na yan para ma-divert yung atensyon ng corruption investigation. Ayun na nga, nagsimula na. No? Itong si Marcos, wala talagang siya pakialam kung may mamatay na Pilipino o mahulog sa digmaan ang Pilipinas at maraming Pilipino ang mamatay, masaktan, magutom. Wala siyang pakialam. Palibhasa, bangag eh. No? Kaya, at ngayong hapon daw, pinatawag si Ambassador Ching ng China doon sa Malacanang. Tingnan natin anong kahihinatnan. Ang tingin ko, hindi pa tapos to. No? Marami pa to kasi may utos nga eh. No? Talagang wala siyang pakialam. Tulad nitong Pax Silica na ito. No? Supposedly, Pax Silica, Pax means peace. Silica, minerals, silicon especially, is the rain, peaceful, progressive, prosperous reign of artificial intelligence and structures that support it, no? Parang Romana, Pax Britannica, Pax Americana. Pero kung tingnan mo lahat ng Pax na to, Pax Romana halimbawa, nung na-conquer nila maraming mundo, maraming silang pinatay. Pax Britannica, ganun din, sa kasagsagan ng imperial rule nila, marami rin silang pinatay sa mga koloni nila, lalo na sa India. Pax Americana started around 1945, no, pagkatapos ng Second World War, kung saan triumphant America, magandang buhay, 1950s. Po doon rin nagsimula ang Cold War at ito rin 1947 up to uh, uh, President Trump, no? Tapos na ang Pax Americana sa panahon ni Trump. Ito rin yung mga taon na maraming ginyera ang Amerika, maraming pinatay. Ang estimate nga from 1947 up to the present, mga 39 million people all over the world ang pinatay ng Amerika. No? Kaya misnomer yung Pax Peace supposedly, pero hindi eh. In fact, itong Pax Silica will be the reign of the military uh, uh, military digital industrial complex. Dati military industrial complex lang, ngayon sinali na yung digital kasi yung mga Palantir, yung mga AI Open, no, mga technology nila yung ginagamit sa gera, at saka sila rin ang gumagatong sa gera kasi para matest yung technology nila. Kaya military digital industrial complex, no, ang namamayagpag ngayon. Kasunduan daw to ng 12 bansa, although yung Singapore at United Arab Emirates hindi pumirma, na magtayo ng mga data center, mga manufacturing plant, mining for critical minerals, no? Lalo na yung nickel, na kung saan number 2 ang Pilipinas na producer ng nickel sa buong mundo. Ang number 1 ay Indonesia. Ah, pero bakit sa dami-daming bansa, bakit dito tinayo sa Pilipinas? Kasi alam nila, uto-uto yung presidente dito. Pumunta pa nga dito si Jacob Hilberg, no, yung Undersecretary for Economic Affairs of the Department of Trade. No, siyang namahala ng una. No? Jacob Hilberg, Jew yan eh. French yan, tapos nakapag-asawa ng Amerikana. No? Isa din, bata pa, mga 38 years old data, milyonaryo na. Isa sa mga contributor ng kampanya nun ni Trump. Ito lang, tumakbo si Trump. So, Amerikano na Jew pa. Wala na akong tiwala sa Amerikano. Wala rin akong tiwala sa Jew. Ito, pinagsama, Amerikano sa Jew. So, this is, they're up to no good. No? Um, mga ano yan eh, itatayo yung infrastructure dyan sa
New Clark City sa Tarlac, connecting it to Clark Air Base, then building a railway up to Subic para sa transportation ng mga products saka mga minerals, no, mga equipment. Hmm. Ang this at least for 99 years and first 2 years free, no? Sabi ni Marcos noon, he will not allow a single inch of Philippine territory. He will not give up. Kasi ano itong ginawa niya? 400 hectares. 400 hectares. Tapos, first 2 years, free pa ang rent. And ang masama pa dito noon, nag-negotiate sila na dapat bigyan ng diplomatic immunity ang mga foreigners dyan sa loob. Buti na lang, hindi kumayag yung mga Filipino bureaucrats. No? Pero hindi natin alam ano pang mga detalye ng mga negosasyon. May mga nabasa ako na ang gaganda, involved ang BCDA, DENR, no? Kasi ang pinakamalupit na epekto nito mga data center ay yung environmental impact. In fact, sa New York, tinanggihan nila yan. Sa Singapore, tinanggihan nila yan. No, sa Georgia, mga data center doon, grabe magkonsumo ng kuryente at tubig. In fact, yung tubig nila doon, dumumi na at may water shortage na sila. Paano pa tayo dito? Minsan naka-yellow alert yung grid status natin, minsan naka-red alert. Grabe magkonsumo ang mga data center ng kuryente. Magkaroon ng rotating brownout yan at siyempre priority sila. No? At saka pala yung mga data center kasi it generates so much heat, no? For 10 kilometer radius, tumataas ang temperatura from 2 to 9 degrees. 1 degree pa nga lang, grabe na yung epekto, 2 to 9 degrees pang itataas. Maraming mamamatay na hayop dyan, mga punong kahoy, no? Matindi itong epekto. Bakit dito sa Pilipinas? From mainstream media, hindi masyadong pinag-uusapan to kasi ayaw nga nila mas-scrutinize. O kung may mga interview man o mainstream media na palabas, ang pinapalabas nila, maganda tong project to, it will generate jobs and progress for the Philippines. Pero actually, jobs nga, pero cheap labor pa rin at saka walang technology transfer. At pag umalis yung mga Amerikano na yan, they will leave a wasteland behind tulad ng ginawa nila sa Clark saka sa Subic, yung mga toxic waste nila doon. Kaya nga sa Olongapo, Zambales, ang taas ng cancer incident dahil sa mga toxic waste na iniwan ng mga Amerikano doon. At dito kasi alam nilang mahina ang enforcement ng mga environmental laws natin dito kaya they can get away with murder. Kaya dito tinayo yan. Mapipigilan pa ba natin to? Hindi na. It's there to stay. No, kasi binenta na nga ni Marcos yung bansa niya sa mga banyaga. Kawawa ng mga Pilipinas, no? Talagang ginagahasa ng mga banyaga tapos ito pa yung paksa silika na ito. Ang bottom line dito, mangyayari dito, they will get our minerals and they will employ cheap labor. So it's a modern form of slavery. Hindi pinalaga ng marami kasi hindi naintindihan. Ang akala nila maganda to, hindi po. No? Kaya expose yung paksilika. So andyan na nga yan. Pero ewan ko lang kung pag nagbagong administrasyon, kung anong nangyayari dyan, dapat i-reject natin yan. Daming bansa nag-reject yan. No? Bakit dito pa? Kasi alam nila dito ang presidente ay uto-uto.